Please like and subscribe. Click the bell. Hello mga ka-garden, ituturo ko na naman po sa inyo kung paano natin i-decompose yung mga kitchen scrap at saka food scrap. Kasama na po dito yung mga kanin, balat ng itlog, balat ng hipon, balat ng alimango, balat ng alimasag, buto ng manok, yung mga pinaggulayan, yung mga lahat ng pinagbalatan. Ang ginagawa ko po dito ay meron po akong 4 na crates. Dito, kapag hindi pa napuno yung isa, pinupuno ko pa dito. Mas maganda kapag may lupa ang inyong crates. Kasi ang lupa ay isa sa pinakamagandang mabilis mag-decompose ng mga organic matter. Sinasapinan ko ito ng mga tuyong dahon na napupulot ko lang, ginugunting ko ng maliliit, mas maganda po siya. Kasi mas mabilis din po siyang mabulok. Nakakatulong din po ito para sa amoy, para mabawasan po yung amoy ng mga nabubulok na bagay. Kasi dito ay na-attract po sila ng black soldier fly. Yung black soldier fly ay nakakatulong po sila para ma-decompose yung mga organic matter na inilalagay po natin. Ito namang isang crates na to ay yan po yung pinangsasalo doon sa ipot ng manok. Nilalagyan ko po siya ng dried na materials tulad po ng mga dahon na napupulot ko lang dyan sa paligid. Yun din yung kapag mayroon na konting dumi, ay dumi ng manok ay inilalagay ko na po dito. Tapos ito yung nakaraan ay meron na po akong baon dito ng mga kitchen scrap. So ginagawa ko po dito, hinahalo ko po ng hinahalo, tapos yun din yung pinantatakip ko dito. Tapos yung mga nakukuha kong mga black soldier fly ay pinapakinabangan din po ng manok. Yun din po yung pinupulot ko para ipakain dito sa manok na mapapakinabangan din para sa ating pagkain ng manok, para makalibre din po tayo, para hindi na po tayo bibili ng feeds. Tapos dito yung mga organic matter na nabubulok, ginagawa ko dito ay nire-reuse ko muna siya hanggang maging black. Ayan, kung mapapansin nyo po dito, yung mga black soldier larvae na pinupulot ko dito ay pinapakain ko rin dito sa aking manok. Ayan, bali kukunin po muna natin sila, tapos yung mga iba na hindi po natin makita ay siya na bahala ang tutuka sa kanyang pagkain. Tapos yung dito ay ito yung pinantatakip ko para mabawasan po yung amoy. Hindi ko po siya dinidiligan kasi yung mga kitchen scrap saka food scrap ay matubig. Kapag kasi mabasa masyado ang kitchen scrap saka food scrap ay bumabaho. Kaya ang ginagawa ko po dito ay tinatabunan ko po siya ng dried materials tulad po ng mga dahon na tuyo. Ginugunting ko po sila para mas mabilis po silang ma-decompose. After a week, mga 2 weeks, ganon, hinahalo ko po ulit siya para matuyo yung mga organic matter na nilalagay po natin. Para hindi nyo po maamoy, mag-face mask po kayo kung hindi po kayo sanay sa amoy, para yung alikabok hindi nyo po siya malalanghap. Nilalagay ko lang po ito sa gilid kasi pinagpapatong-patong ko itong mga crates. Ayan, para kapag hindi po siya naulanan. Tapos ito po yung mga finished product ko ay ibinibilad ko muna siya ng matagal para hindi po yung mga bakterya hindi po makahawa sa sakit ng ating mga halaman. Ito na po kasi ay mayaman sa NPK, nakakapagpalago ng halaman, nakapagpabunga. Ayan, napakadaming benefits po ito mga garden. Imbes na itapon po natin sa kung saan-saan, gawin po natin ay
i-decompose na lang po natin, mapapakinabangan pa ng ating mga halaman. So, ang gagawin po ngayon natin ay maglalagay po tayo ng pataba dito sa aking burgundy na okra at saka green smoothie okra at meron din po akong gabi dito sa container. Dito kasi sa bakanteng lote na to ay hindi ako pwedeng magtanim ng marami kasi hindi sa amin. Ginagawa kasi nilang pinaparkingan po nila ng ng sasakyan. Kaya hindi ako makapagtanim ng marami. Kaya mga garden, limited lang po yung naitatanim ko dito. So sa susunod siguro kapag meron na po tayong mataniman, mas maganda na siguro. Ayan, nilalagyan ko na rin po itong pinagtaniman ko ng ampalaya dati, saka pipino. Pero hindi ko pa pinapalitan yung lupa niyan. Dinadagdagan ko lang ng dinadagdagan ng organic matter. Pati yung sitaw po natin dun sa gilid ng pader na ginawan po natin ng short videos na naglagay po tayo ng balag at nilagyan ko na rin po ng wire mesh kasi merong tinapon ng kapitbahay. Nilagyan ko na para hindi harangan na hindi maano ng pusa. Yan. Pagkatapos pong maglagay ng pataba, dinidiligan ko na lang po siya ng tubig. Pero kung gusto nyo pong makatipid, ang mas maganda ay yung lulusawin nyo po siya sa tubig kung gusto nyo pong makatipid. Pero ang ginagawa ko na lang po dito ay nilalagyan ko na lang po ng compost tapos dinidiligan ng tubig lang. Pagka gusto nyo makatipid, lulusawin nyo po yung compost, yung tubig, yun yung gagawin yung pandilig sa inyong mga halaman. Ayan. Pagkatapos po nito nating magdilig, mag-harvest po tayo ng okra. Kasi ang sabi nila, kapag daw hindi nyo pinitas ang bunga ng okra ay titigil ang kanyang pagbunga. Ito pala yung kauna-unahang bunga ng aking green smoothie okra. At saka ito naman yung burgundy. Ayan. Pang 3 harvest ko na po yan. Pero may naiwan po akong isa dyan na binhi. Mas maganda daw kasi na unang bunga ng ating mga tanim tulad po ng okra ay kailangan po natin pitasin. Ito pala yung green amaranta. Yan, napakalaki po niyan. Mas maganda kapag pinutulan nyo po ang green amaranta, isama nyo po yung malalaking dahon. Sa susunod po ay magsasanga po ito. Ayan, ko ulit sa inyo mga garden yung update nito. Ito pala ay part 14 na po tayo mga garden. Tapos ito yung basil ko, mayroon na po siyang pads. Yung mga pads na to ay kinukuha po natin ay pwede po nating itanim. Ayan, makikita nyo po siya. Brown na po siya. Marami pong seeds to na pwede nating itanim. Pero kung meron na rin po kayong tanim na ganito, ay pwede nyo pong kunin yung pinakatalbos. Ibabad nyo lang po sa tubig at mga 2 weeks ay meron na po itong ugat. Napakadali lang po magtanim ng basil. Ayan, pupuntahan po natin yung taniman ko dito sa kabilang gilid ng bahay ng kapitbahay. Ay nagtanim po ako dito ng patola at saka sitaw. At meron na rin po itong blue ternate. Ayan. Kung makikita nyo po dito, nagha-harvest na po ako ng bunga ng aking mga tanim. Hindi ko po siya masyadong pinapagulang kasi mas masarap po ang bunga ng ating tanim lalo pagka yung mura pa siya. Tapos kumuha po kayo dito ng mga bulaklak ng ating blue ternate ay kung gusto nyo po gumawa ng tsaa o kaya gusto nyo pong gumawa ng blue rice. Ayan, napakaraming health benefits po ito. Itong blue ternate ko mga garden, ang dami niyang magbulaklak kahit lagi-lagi nyo pong kuhanan ay napakasipag niya. Tapos ang gagawin po natin, pupunta po tayo dun sa loob. Meron pa ditong patola na 2. Pipitasin po natin. Tapos yung mga sitaw dito sa ilalim, napakarami din.
tulad po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan mga garden, kapag ka meron na pong pwedeng pitasin nyo na. Huwag nyo pong hayaan na gumulang ang mga bunga ng inyong mga sitaw. Kasi tumitigil po ang pagbunga nila kapag hindi pinipitas. Kapag kagumulang po ito ay ipagpapatuloy niya yung pagbubuo ng seeds, kasi yun yung magiging ititigil niya yung pagbubunga niya, at iyo yun na yung pangtanim po natin. Ayan, napitas ko na rin po yung pangalawa. Tapos meron pa dito mga nakalawit, mga sitaw dito sa likod. Ayan, meron pa dito may isa pa dito na patola, pipitasin ulit natin. Ayan. Tapos mga garden, kung napanood nyo po yung video ko nung nakaraan, yung soluble na liquid, yung hugas bigas. Ayun. Kung napanood nyo po yun, gawin nyo po yun. Yun po yung pinandidilig ko dyan sa aking mga halaman. Ito po yung harvest ko ngayon. Napakadami. Tapos yung mga iba na hindi ko mauubos ay isinishare ko rin sa aking mga kamag-anak dito sa paligid. Saka minsan niluluto ko na rin, kasi minsan masarap kapag masarap ang gulay kapag bagong pitas. So ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan sa maiksing video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood, at huwag nyo pong kalimutan i-like and subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat mga garden.